Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Senator Chis Escudero tahimik pa rin matapos kasuhan ng mga smugglers. Ayan mga kutsero, bakit ganon? Paramdam ka naman dyan, Senator Cheese. Noong nakaraan kasi, mga kutsero, eto si Senator Cheese Escudero, medyo maingay ng bahagya tungkol sa smuggling. Maingay talaga. Tapos, kung ano-anong sinasabi. So, ito yung binanggit niya no September 17, ano? Senator Cheese sa BOC, puros lang raid, walang nakukulong. Kasuhan nyo ang mga smugglers. Yan ang sinabi ni Senator Cheese, no? Sabi niya, ang daming raid na ginagawa nitong mga nakaraang linggo. Bakit hanggang ngayon wala pang kasong isinasampa sa mga taong sangkot? Wow. So, Kala mo mapagsalta si Chis Escudero, ano? Birds. Hindi tayo dapat nagtatapos sa mga raid lamang. Naghihintay at nagmamatsyag ang taong bayan sa susunod na hakbangin ng pamahalaan. Ang tanong ko lang mga kaibigan, ano na ba nagawa ni Chis Escudero mga kaibigan? May alam ba kayo? Sampahan na agad ng kaso ang mga dapat sampahan. Ayun. Nag-ano na naman, tumutula na naman si Senator Cheese. Tumutula na naman. 100 tula ni Senator Cheese. Anyway. We should bring them to the court of justice to prove that this administration is resolute in its campaign against the rice cartel. Okay. Pag-usapan ngayon natin yan. Ano bang ganap? May update. September 17 to, sinabi ni Senator Chis Escudero. Yan. September 17. Ayun, nakasulat. September 17. Ilang linggo lang. Matapos ang 2 linggo, October 1, 2023. Anong nangyari? Customs files 4 agri-smuggling cases versus rice importers. Pak! Pak! Pak na pak! Kutsero. Nakasuhan na, Senator Cheese. May masasabi ko ba? Pwede ka rin mag-comment dito. Kahit congratulations lang, di ba? Kahit congratulations lang kay President Bongbong Marcos matapos mo sabihing illegal ang pamimigay ng sako-sakong bigas sa mga 4Ps. Baka lang pwede ka mag-thank you. Ito ang naganap. Okay, the BOC has filed 4 agricultural smuggling cases against the rice importers who were allegedly connected with the previously raided warehouse in Bulacan, an official said Saturday. Kahapon po ito sinabi. The Bureau of Customs Bureau Action Team Against Smuggling, the anti-smuggling arm of the Bureau of Customs, nakapag-file po kami ng 4 cases, particularly po iyong sa rice, sabi niya. Ang particular factual backdrop po nito, ito po yung mga na-raid noong August 24 sa Bulacan. And pardon me kung hindi ko mapapangalanan iyong mga akusado. Bakit naman? Patayin yung pangalanan, BOC. Parte ba ng subjudice yun? Parang hindi naman yata. Nonetheless po, we are happy to state that ito pong final po namin na cases, 3 po dito ay iyong economic sabotage. Wow. Mabigat ha. Mabigat yung kaso, economic sabotage. 10 million pataas yan eh. Yan, no? Despite being considered large-scale, Balayo said one case was not able to meet the 10 million threshold and was degraded to a violation of the Customs Modernization and Tariff Act. Kaya alin kaya dito sa 4? Ang weird lang kasi hindi nila pinangalanan, pero pinangalanan na kasi ng ibang mga dyaryo, August 30. Kung ito 'yun hindi natin sigurado kung ito 'yun.
Pero ito po yung tawag dito. Ito po yung ni-raid nila nitong nakaraan BOC finds 519 million imported rice in Bulacan. Warehouse raid. Ayan, 519 million, grabe. So ito yung mga warehouse ng Gold Rush Rice Mill. Okay. Gold Rush Rice Mill Warehouse, JJS Rice Mill Warehouse sa Bukawi, isa sa San Juan, Balagtas. Gold Rush Rice Mill 2. Okay, dalawa kasi dito, na pareho ng pangalan. And a gray-colored gate inside the Intercity Industrial Complex in San Juan, Balagtas, Bulacan. Yun. So dito identified yung tatlo or dalawa. Gold Rush Rice Mill tsaka JJS Rice Mill. Yung dalawa doon sa Gold Rush. Tapos yung itong isa is JJS isa. Tapos ito hindi pa alam. Yung gray-colored gate. Napaka-descriptive, no? Gray-colored gate. Ayan, nagsalanta na si Presidente. Baka naman, Senator Cheese, meron ka rin masabi, no? Sabi ni Presidente. Ito yung balita tungkol sa sinabi ni Presidente. Marcos vows to distribute confiscated rice until zero smugglers in the country. Wow! Okay. Ang sabi ni Presidente, kaya ito pansamantala dahil nakikita natin talaga syempre ang ambisyon natin na wala ng ganyan, na matapos na yung ganyan, yung smugglers, para yung presyo nga naman ng bigas ay hindi yung biglang umaakyat at hindi natin malaman kung saan nang gagaling. Ngunit sa kabilang panig naman ay kailangan din natin bantayan itong mga smuggler, itong mga hoarder. Dahil sinisira talaga nila ang kabuhayan ng tao, lalong-lalo na yung mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan ng tulong ng mga Pilipino. Oh. Diba? Senator Cheese, baka may masabi ka na. Yuhu! Cheese Escudero! Yuhu! Thank you, pwede na. Thank you, pwede na. Baalang naman maisip mo. Tumampis ay yung mga isip. Pwede na. Pag-trip mo na. Sabi, beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino program in Siargao and Dinagat Islands received the 42,180 sacks of rice worth 42 million smuggled in Zamboanga, the Department of Social Welfare and Development announced. Yan. So mga kutsero, mukhang tahimik si Senator Cheese. Senator Cheese, paano din tatahimik yung napapahiya na eh? Dam ka naman dyan. At hindi raw titigil ang ating gobyerno na habulin at hulihin yung mga nagsasmuggle ng rice. Sabi, wala tayo sanang problema sa presyo ng bigas kung hindi dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas at dahil sa laganap na smuggling at saka hoarding. According to the President, smugglers and hoarders are manipulating the market by illegally importing sacks of rice and keeping them until the price of the staple increases. Hindi naman talaga tama yun. At ang manipulasyong ginagawa ng mga smuggler, mga hoarder, at iba pang nagsasamantalang negosyante ang nakakasira sa ating kabuhayan. Iyan po talaga kinabibigat ng loob ko at hindi ko kayang palampasin. Kaya naman po gumagawa tayo ng mga matitinding hakbang upang masugpo ang illegal na gawaing ito. Kasama na nga ho dyan itong pagfa-file ng kaso. Okay, so apat na yung mga agri-smugglers ang tawag dito, nakasuhan. Abang-abang pa tayo doon sa iba. Kasi apat pala, 7 yung na-raid sa Bulacan. If I'm not mistaken, 7 warehouse yung na-raid doon eh. Tapos merong isang Zamboanga. So 8. So nakaka 50% na. Abangan natin yung iba kung matutuloy yung iba. Pero Senator Cheese, baka naman may comment ka pa. Hindi na umiimik eh. Napapahiya naman na kasi. Baka lang naman. Baka may comment ka pa dyan, Senator Cheese. Or baka naman, you find it in your heart, magsabi ng thank you. Pwede naman yun. Salamat, BOC. Salamat, Mr. President, for
listening sa ating panawagan. Di ba? Pwede naman yan. Ayaw yarn. Ayaw yarn. Medyo ma-pride yarn. Iminungkahi ng National At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.